Ang pelikula ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Nick Lowell na nakulong sa Japan noong 1954. Dati siyang sundalo ng Estados Unidos at nasentensyahan ng 10 taon na pagkakakulong. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Nick na naglilinis ng banyo sa bilangguan. Maya-maya, lumabas sa banyo ang 5 malalakas na lalaki na may tato. Lumapit ang isa sa kanila kay Nick at galit na tinitigan siya. Pagkaalis nila, pumasok si Nick sa banyo at nakita ang isa pang lalaki na nakatali at nakabitin. Hindi na nahimik si Nick, tinawag niya ang mga gwardya at sinubukang iligtas ang lalaki. Isa pang bilanggo ang nagpakita, at sama-sama nilang nagawang ibaba ang lalaki. May mga tato siya sa buong katawan. Nakapagtataka, ang matapang na pagkilos ni Nick ay hindi umani sa kanya ng anumang papuri. Di nagtagal, kinaladkad ng grupo ng mga gwardya si Nick at ang isa pang bilanggo na tumulong sa kanya. Sinabi ng punong gwardya na nakatanggap siya ng liham mula sa lalaking nagpakamatay, na nagsasabing may isang miyembro ng Yakuza ang nagpaplano na tumakas sa bilangguan. Si Nick ay hindi nagsasalita ng Japanese, kaya hindi niya naintindihan ang sinasabi ng guard. Lalong nadismaya ang gwardya hanggang sa tuluyang inutusan niya ang iba pang gwardya na ilagay si Nick sa solitary confinement. Sa nag-iisang silid, nakita ni Nick ang kanyang sarili na nakakulong kasama ang lalaking iniligtas niya kanina sa banyo. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Kiyoshi, isang miyembro ng Yakuza clan. Pagkatapos ay hiniling ni Kiyoshi kay Nick na magtulungan sila at ibinahagi ang kanyang plano na lumabas sa bilangguan. Sinadya pala niyang tapusin ang kanyang buhay kanina para dalhin siya ng mga gwardya sa ospital. Pagdating sa ospital, isang miyembro ng Yakuza clan ang darating para tulungan si Kiyoshi sa pagtakas. Bilang kapalit sa tulong ni Nick, ipinangako ni Kiyoshi na ang kanyang mga kapatid sa angkan ng Yakuza ay tutulong kay Nick mamaya kung siya ay matagumpay na makatakas. Nakatakda na ang plano. Si Nick ay kumukuha ng ilang mga bato habang ang ibang mga bilanggo ay abala sa pagmimina sa lugar ng bilangguan. Pagkatapos ay hinahasa niya ang isa sa mga bato para maging matulis ito para sa plano ni Kiyoshi. Makalipas ang ilang araw, pabalik sa solitary confinement, naghanda si Kiyoshi para saksakin ang sarili gamit ang matulis na bato. Sinabi niya kay Nick na sisiguraduhin niya na hindi siya mamamatay, at pagkatapos ay tumawag na si Nick ng mga gwardya para sa tulong. Ang lahat ay naaayon sa plano. Natakot ang mga gwardya kapag nakita nilang malubhang nasugatan si Kiyoshi at mabilis nilang pinatunog ang alarma para humingi ng tulong. Sa sumunod na eksena, natapos na ang parusa ni Nick sa kulungan at maaga siyang pinalaya. Umalis siya sa kulungan na iba ang hitsura ng kanyang gupit at wala na siyang balbas. Sa labas, naghihintay sa kanya ang isang lalaki at isang kotse, at dinala nila siya sa punong tanggapan ng Shiromatsu Yakuza clan sa Osaka. Pagdating, malugod na binati ng mga opisyal ng Shiromatsu si Nick at ipinahayag ang kanilang pasasalamat sa kanyang ginawang pagtulong. Pagkatapos, ang isa sa mga pinuno ay nag-aalok kay Nick ng trabaho sa paghawak ng kanilang mga pakikitungo sa isang Amerikano. Tinanggap ni Nick ang alok na trabaho. Sa gabi, pumunta si Nick sa isang lugar ng pagsusugal at sa isang bar. Pagkatapos, binigyan siya ng pera sa isang miyembro ng Shiromatsu clan para magrente ng kwarto sa bar. Nakilala ni Nick ang isang magandang Japanese na babae na nakakuha ng kanyang atensyon, kaya binigyan niya ito ng mga karagdagang tip. Kinabukasan, dinala ni Kiyoshi si Nick sa isang pabrika upang makipagkita sa isang Amerikanong lalaki na nagngangalang Anthony Panetti. Ang gawain ni Nick ay makipag-usap kay Panetti tungkol sa kanyang pagawaan ng metal at negosyo dahil dati niyang tinanggihan ang alok ng Shiromatsu. Sa totoo lang, nakakuha si Panetti ng isa pang alok sa negosasyon mula sa ibang Yakuza clan, na tinatawag na Seizo, na mula sa pamumuno ni Kobe, na gustong gumamit ng American Negotiator. Hindi nagalit si Panetti sa pagbisita ni Nick, hindi niya lang talaga siya tinanggap. Sa halip, nagreklamo pa nga siya tungkol sa kultura ng Hapon at sa Yakuza at nilinaw na hindi niya ibebenta ang metal ng kanyang pabrika sa mas mababang presyo. Naiintindihan ni Nick na hindi malulutas ng mga salita lamang ang problema, kaya hinawakan niya ang makinilya at tinamaan si Panetti sa ulo nito. Dahil dito, sumang-ayon si Panetti na pag-isipan ang alok ng Shiromatsu. Matapos matagumpay na makumplito ang kanyang unang trabaho, dinala ng mga opisyal ng Shiromatsu clan si Nick kasama si Kiyoshi sa isang bar upang magdiwang. Gayunpaman, habang sila ay nag-e-enjoy sa mga inumin, ang mga miyembro ng Seizo clan ay nagpapakita upang harapin sila tungkol sa nangyari kay Panetti.
Patuloy na tinutuya ng isa sa mga miyembro ng Seizo clan si Nick hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa sarili at hinampers ng bote sa ulo ang miyembro ng Seizo clan. Mabilis na kumilos ang mga miyembro ng Shiromatsu clan sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa Seizo clan, na inabandona ang kanilang planong paghihiganti sa mga ginawa ni Nick at piniling umalis sa bar. Ang mga aksyon ni Nick sa bar ay nakakuha ng atensyon ng Shiromatsu clan, at nagsimulang magustuhan siya ni Kiyoshi. Bilang resulta, inalok ni Kiyoshi si Nick na manirahan sa isang magarbong apartment at iniimbitahan siyang sumali sa angkan ng Shiromatsu bilang miyembro ng Yakuza. Pagkatapos ay hiniling ni Kiyoshi kay Nick na tumulong sa isang trabaho sa isang bar kung saan sinusubukan ng may-ari na labanan ang kapangyarihan ng Shiromatsu clan. Kapag hindi natuloy muli ang negosasyon, sinuntok ni Nick ang may-ari ng bar sa leeg, at pagkatapos ay sinaksak siya ni Kiyoshi. Kapag tapos na ang gawain, inimbitahan ni Kiyoshi si Nick sa isang nightclub na pag-aari ng Shiromatsu. Doon, isang magandang babae na nakilala ni Nick noon sa bar ang sumasayaw kasama ang ilang lalaki. Patuloy na pinagmamasdan ni Nick ang maliit na babaeng Hapon, at tila ganoon din ang ginagawa ni Kiyoshi. Kinuha ni Kiyoshi ang babae palayo sa dance floor at pinagalitan. Nag-aalala siya na kung ang isang miyembro ng angkan ng Seizo ay dumating sa nightclub na may dalang mga armas, at makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa dance floor, ay maaaring malagay ang kanyang kapatid sa panganib. Pagkatapos nito, hiniling ni Kiyoshi kay Nick na samahan ang babae pauwi, na nakababatang kapatid pala ni Kiyoshi na nagngangalang Miyu. Si Nick ay sumunod sa utos at pumunta sa bahay ni Miyu. Pagdating niya, mapaglaro siyang pinapasok ni Miyu. Pagkatapos ay nagkakaroon sila ng matinding sagupaan kung saan napansin ni Nick ang isang Yakuza tattoo sa likod ni Miyu. Lumipat ang eksena sa susunod na araw nang makipagkita muli si Kiyoshi kay Nick para sa isang bagong misyon. Inutusan niya si Nick na bumili ng mga armas mula sa isang sundalong Amerikano. Para sa gawaing ito, binibigyang diin ni Kiyoshi na ang sundalo ay dapat manatiling walang kamalayan na si Nick o ang pagbili ay konektado sa angkan ng Shiromatsu. Sa makatuwid, kailangang gawin ni Nick ang misyon ng mag-isa. Tumungo si Nick sa pantalan upang makipagkita sa American soldier para sa deal ng mga armas, ngunit sa halip na makita doon ang sundalo, natuklasan niya ang isang bangkay at sinundan ito ng pagdating ng Seizo clan. Sinubukan ng clan na guluhin ang pagbili ng armas at nakawin ang pera ni Nick, gayunpaman, itinago ni Nick ang pera sa kotse kaya hindi ito mahanap ng mga miyembro ng Seizo clan, na ikinagalit nila at naging dahilan upang magpasya silang patayin siya. Ang isa sa mga miyembro ng Seizo ay inutusan ng kanilang pinuno upang patayin si Nick at inutusan niya si Nick na lumuhad. Sa una ay sumunod si Nick ngunit ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang ibalik ang sitwasyon, at sa halip ay inaatake niya ang Seizo clan, pinatay ang dalawa sa kanilang mga miyembro. Ang kaguluhan sa pantalan ay nakakuha ng atensyon ng pinuno ng Shiromatsu clan. Mabilis niyang tinipon ang lahat ng mga miyembro ng clan kabilang sina Nick at Kiyoshi. Pinaghihinalaan ng pinuno na mayroong isang traidor sa kanilang grupo na nagsisiwalat sa plano tungkol sa pagbili nila ng mga armas, gayunpaman, tiniyak ni Kiyoshi sa lahat na ligtas ang $2 milyong na dinala ni Nick dahil nakatago ito. Bukod pa rito, sinisisi ng pinuno ng Shiromatsu si Nick sa ginawa niyang pagpatay sa dalawang miyembro, dahil maaari itong magpasiklab ng Yakuza War. Para maiwasan ito, inutusan ng Shiromatsu leader si Nick na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang dalawang daliri. Nang marinig ang tungkol sa sitwasyon, nakiusap si Kiyoshi sa pinuno ng Shiromatsu na payagan din siya na putulin ang kanyang dalawang daliri, dahil pakiramdam niya, siya ang dapat managot sa ginawang pagkakamali ni Nick. Pumayag naman ang Shiromatsu leader at pagkatapos ay ipinadala niya sa Shiromatsu clan ang finger segment ni Nick at Kiyoshi bilang paghingi ng tawad sa pagkamatay ng dalawa nilang miyembro. Ang eksena ay lumipat kay Nick at sa Shiromatsu leader na nag-uusap sa isang kotse. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman na ang pinuno ng Shiromatsu, na siya ring ama ni Kiyoshi, ay naghihinali na mayroong isang espiya mula sa Seizo clan na nasa kanilang panig. Lumalabas na dinala ng pinuno ng Shiromatsu si Nick sa isang seremonya kung saan siya ay sinalubong ng mga miyembro bago opisyal na tinanggap sa Shiromatsu family clan. Habang ipinagdiriwang nila ang pagtanggap ni Nick sa clan, lumabas si Nick sa bar para makipag-usap kay Kiyoshi. Sinabi ni Nick kay Kiyoshi ang tungkol sa relasyon nila ni Miyu, na hindi muna natanggap ni Nick ang pag-aproba ni Kiyoshi.
Inaasahan ni Kiyoshi na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay hindi dapat magpakasal sa miyembro ng Yakuza dahil nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, iginiit ni Nick na nangangako na protektahan si Miyu sa lahat ng mga panganib. Matapos malaman ni Kiyoshi na nagkaroon na ng relasyon sina Nick at Miyu, sa wakas ay sumang-ayon si Kiyoshi sa kanilang relasyon at binati pa niya si Nick na itinuturing niyang magkapatid na sila ngayon. Matapos ang opisyal na pagiging isang Yakuza sa angkan ng Shiromatsu at makuha ang pag-aproba ni Kiyoshi, nagpasya si Nick na kunin ang parehong tato na inilagay ni Miyu sa kanyang likod. Sinamahan ni Miyu si Nick sa tattoo artist at ipinaliwanag ang kahalagahan ng mga natatanging tato sa katawan ng mga miyembro ng Yakuza. Sa mga sumunod na araw, tinanggap ni Nick ang buhay bilang isang Yakuza. Isang araw habang nasa tren kasama si Miyu, nakita ni Nick ang isa sa mga miyembro ng Seizo na dating nagtangkang patayin siya sa pantalan. Lumipat ang eksena sa Seizo clan na dumating sa punong tanggapan ng Shiromatsu clan. Nagmungkahi sila ng isang business deal, ngunit ang pinuno ng Shiromatsu ay nakaramdam ng insulto dahil ang grupong Seizo ay hindi dinala ang kanilang sariling pinuno, sa halip ay nagpadala sila ng mga mas batang miyembro na itinuturing na walang karanasan. Sa kabila ng pagkabigo ng pinuno, sinubukan ng isang opisyal na nagngangalang Orochi na kumbunsihin siya na tanggapin ang alok sa negosyo, ngunit tumanggi ang pinuno. Nang gabing iyon, inilabas ni Orochi ang kanyang pagkadismaya kay Kiyoshi habang sila ay umiinom, na nagpapahayag ng pagkabigo na hindi sinunod ng pinuno ng Shiromatsu ang kanyang payo. Binabalaan siya ni Kiyoshi, ngunit tila natupok na ng galit si Orochi. Nang maglaon, nang umuwi na si Orochi, ang pinuno ng Shiromatsu ay tumanggi na makita siya, na nagpapakita ng kanyang inis. Umalis si Orochi sa bar para puntahan si Miyu. Lumalabas na si Miyu at Orochi ay nagkaroon ng dating romantikong relasyon, at ngayon ay sinubukan niyang akitin siya, ngunit matatag na tumanggi si Miyu. Kumukulo ang galit ni Orochi, at sinampal niya ito habang sinusubukang ipilit ang kanyang sarili sa babae. Muli ay lumipat ang eksena sa isang pulong sa pagitan ng mga angkan ng Shiromatsu at Seizo, ngunit sa pagkakataong ito, sila ay nasa isang sumo wrestling match. Nilapitan ng chairman ng Seizo ang pinuno ng Shiromatsu na may ibang panukala na hindi tungkol sa negosyo, ngunit iminumungkahi nito na ang pinuno ng Shiromatsu ay dapat nang magretiro ng mapayapa at payagan ang kanyang angkan na sumanib sa Seizo clan. Tinanggihan ng pinuno ng Shiromatsu ang alok bilang isang insulto, na pinaalalahanan ng chairman ng Seizo clan na ang angkan ng Shiromatsu ay tulad ng mga lobo, hindi masunurin na aso na itinatago lamang sa isang kulungan. Bago umalis, binalaan niya ang chairman ng Seizo na maging maingat sa paglalakbay pabalik sa kanyang punong tanggapan. Habang pauwi, biglang sinalubong si Nick ng isang Amerikanong lalaki, si Polly Bowers, isang American soldier at ang dating kasama ni Nick na nasa off-duty. Tila nagulat si Bowers ngunit nalulugod siya na makita si Nick, kaya pakiramdam ni Nick ay obligado siyang samahan siya. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, nagbanta si Bowers na iulat si Nick para sa di umano'y peking kanyang kamatayan upang maiwasan ang isang paglilitis sa militar. Sa mabilis na pag-iisip, inanyayahan ni Nick si Bowers sa kanyang bahay. Pagdating doon, inalok ni Nick si Bowers ng inumin, ngunit sa halip ay kumuha siya ng panulat na kutsilyo at nakamamatay na sinaksak si Bowers sa leeg. Mamaya, bumisita si Nick sa bahay ni Miyu. Nang buksan ni Miyu ang pinto, laking gulat ni Nick nang makita ang isang sugat sa kanyang mukha. Galit na galit, hinihiling niyang malaman kung sino ang nanakit sa kanya, ngunit hindi niya sinabi kung sino. Sa halip, isiniwalat niya na buntis siya sa anak ni Nick ngunit hiniling niyang iwan siya nito. Pagkatapos ay pumunta si Nick sa bahay ni Kiyoshi upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ni Miyu. Sinabi niya kay Kiyoshi na handa siyang umalis sa angkan ng Shiromatsu kung gugustuhin ni Kiyoshi. Si Kiyoshi ay hindi nagalit, sa halip, niyaya niya si Nick na pumasok sa kanyang bahay. Sa loob, binigyan niya si Nick ng dalawang espada na tinatawag na Daiso, na nagpapaliwanag na ang mga ito ay pag-aari ng kanyang ama. Ang isang espada ay para sa pagpatay at ang isa ay para sa pagkitol ng sariling buhay. Ibinahagi ni Kiyoshi na siya ang nagpalaki kay Miyu mula noong siya ay sanggol pa lamang, at ngayon ay ipinagkatiwala niya ang kanyang kapatid sa pangangalaga ni Nick. Pinili ni Nick ang isa sa mga espada ng Daiso at humingi ng tulong kay Kiyoshi para mailibing ang katawan ni Bowers. Samantala, makikita natin si Orochi sa punong tanggapan ng Seizo na nakikipag-usap sa pinuno ng angkan.
Ipinahayag na pinagtaksilan ni Orochi ang Shiromatsu at nagnanais na pabagsakin ang angkan. Kinabukasan, nasa tailor shop ang pinuno ng Shiromatsu, na sinamahan ni Kiyoshi at Nick. Nang hindi lumabas ang pinuno sa dressing room, nag-imbestiga si Nick at nakita niya ang isang empleyado ng tailor shop na sinasakal ang pinuno. Si Nick ay namagitan upang iligtas siya, at nang dumating si Kiyoshi at nasaksihan ang sitwasyon, binaril niya ang empleyado. Mabilis silang pumunta sa kanilang sasakyan, ngunit bago sila makatakas, dumating ang mga miyembro ng Seizo at naglunsad ng pag-atake. Lumaban sina Nick at Kiyoshi para protektahan ang pinuno, ngunit binaril ng isang miyembro ng Seizo clan si Kiyoshi, na ikinamatay niya. Si Nick at ang pinuno ng Shiromatsu ay matagumpay na nakatakas at muli silang nagtitipon sa kanilang punong tanggapan. Pinagtitipon nila ang lahat ng natitirang miyembro ng clan, isiniwalat ng pinuno na sa mga kotseng nag-escort sa kanila papunta sa tailor shop, mayroong mga miyembro ng Seizo clan ang nasa loob ng kotse, na nagpapahiwatig na may traidor sa loob ng grupo. Nagpasya silang maghihiganti at magsimula ng digmaan laban sa angkan ng Seizo. Samantala, napaiyak si Miyu nang sabihin sa kanya ni Nick ang tungkol sa pagkamatay ni Kiyoshi. Si Nick at ang mga nakaligtas na miyembro ng Shiromatsu clan ay nagsimulang patayin ang mga miyembro ng Seizo clan ng paisa-isa. Ang labanan ay pumabor sa Shiromatsu clan matapos patayin ni Nick ang isa sa matataas na miyembro ng Seizo clan. Gayunpaman, nagpadala ang pinuno ng Seizo clan ng isang batang lalaki upang maghatid ng mensahe sa punong tanggapan ng Shiromatsu na nagmumungkahi na wakasan ang digmaan. Inaanyayahan ng pinuno ng Shiromatsu ang angkan ng Seizo na makipaglaban sa kanila sa isang lokasyon na magkaparehong walang dalang armas. Tinanggap ng pinuno ng Seizo ang imbitasyon na ito, at ipinadala si Nick at ang mga miyembro ng clan sa pantalan upang simulan ang labanan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, dumating ang chairman ng Seizo kasama si Orochi, na agad na umamin sa kanyang pagtataksil sa Shiromatsu clan. Sa kabila ng pag-aalaga niya kay Orochi bilang kanyang sariling anak, pinatawad siya ng pinuno ng Shiromatsu at nakiusap na bumalik si Orochi sa kanyang panig bago pahuli ang lahat. Habang magkayakap sila, hindi inaasahang sinaksak ni Orochi ang pinuno ng Shiromatsu hanggang sa mamatay. Ang mga miyembro ng angkan ng Shiromatsu na nakasaksi nito ay hindi maaaring makialam dahil napapalibutan sila ng mga kalaban na may mga armas. Idineklara ni Orochi ang pagtatapos ng Shiromatsu clan, at nag-aalok na iligtas niya ang buhay ni Nick kung iiwan niya si Miyu. Hindi pinansin ang kahilingan ni Orochi, naghahanda si Nick na gumanti, ngunit binaril siya sa binti ng isang sniper. Samantala, ni-raid at sinunog ng mga pulis ang punong tanggapan ng Shiromatsu. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Nick sa bahay ni Miyu, na binabantayan ng Seizo clan, upang iligtas si Miyu. Maya-maya, dumating siya sa punong tanggapan ng Seizo clan na dala ang Daiso sword na ibinigay sa kanya ni Kiyoshi. Magalang na humiling si Nick ng pahintulot mula sa angkan ng Seizo na harapin si Orochi. Gayunpaman, nang nasa harapan na siya ni Nick, walang kabuluhang tinanggihan ni Orochi ang hamon, na itinatakwil si Nick bilang isang dayuhan na hindi kailanman maaaring maging yakuza. Galit na galit, kinuha ni Nick ang kanyang espada at mabilis na pinugutan ng ulo si Orochi nang walang pag-aalinlangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitna ang pinuno ng angkan ng Seizo, at pinigilan niya ang kanyang miyembro na barilin si Nick. Sa halip, inutusan niya si Nick na umalis at bumalik sa kanyang bahay, dahil naipaghiganti na niya ang pinuno ng Shiromatsu sa pamamagitan ng pagpatay kay Orochi. Sinunod ni Nick ang utos at umalis sa headquarters ng Seizo clan. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating si Nick sa apartment kung saan doon niya itinago si Miyu. Magiliw niyang binati at niyakap siya ng mahigpit, habang ang iba pang Shiromatsu Yakuza clan na nagbabantay sa apartment ay sumasaludo kay Nick, na nagpapahiwatig na siya na ngayon ang mamumuno sa Shiromatsu clan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.